Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse is back. At thank you for allowing me to be part of your day today. At sana doon sa mga bago lang sa channel ko, please subscribe and kindly hit the notification bell, the like button, and you might want to share this video later on. Maikli lang po ang ating gagawing mga komento today, no? Unang-una, tungkol doon sa marami ngayong umuugong na comments tungkol doon sa pagpunta ni VP Sara kay dating Vice President Leni Robredo. At maraming tao ang hindi nagustuhan ang ginawang pagtanggap ni VP Leni. Isa na rito si dating Senador Sonny Trillanes. Actually, pati itong isang profesor at isang political analyst na si Richard Heydarian ay halatang halata mong hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Leni. At hinihingian siya ng official na statement regarding this issue. At naintindihan naman natin, kasi hindi nga naman talaga maganda ang ginawang pagtanggap ni VP Leni kung pag-uusapan natin ay ang politika. But from my point of view, tingin ko masyado lang nating pinalalaki ang issue. Kung sinasabi ni Leni Robredo na ito'y walang kinalaman sa politics, paniwalaan natin si VP Leni. For after all, talagang ugaling Pilipino ang pagtanggap kahit na sino mang bisita na gustong pumunta sa kanyang tahanan. Hindi ho ba? Ay kaugaliang Pilipino. Of course, hindi nga magandang tingnan pagdating sa politika, pero bigyan na natin ng respeto ang pagiging may sariling pag-iisip at sariling buhay at sariling paniniwala ang ating dating Vice President. You may not like what she did, pero right niya yun. At sabi ko nga, kaugaliang Pilipino yan. Na kahit na sino pang tao na gustong pumasok o bumisita sa'yo, lalong-lalo na at may okasyon na ito'y ang aking paniniwala ay ang occasion na ito ay parang ang namamahala dito mismo ay ang dating Vice President. And this is related to her religious belief. Kaya sana, para sa akin, although nare-respeto natin ang paniniwala ng ibang tao, katulad nila dating Vice President, dating Senador Sonny Trillanes at ang ating isang hinahangaang political analyst na si Richard Heydarian, ang aking paniniwala naman, sa tingin ko, paniwalaan naman natin this time yung sinasabi ni VP Leni. Ito ay walang kinalaman sa politika. At ito ay isa lamang kaugaliang Pilipino na hindi mo pwedeng tanggihan ang isang bisita na gustong pumasok sa iyong tahanan. Ugaling Pilipino po yan.
Despite the different political affiliation, political beliefs, tinanggap ni BP Lenny as a human being at isang tao na gustong pumunta sa kanyang bahay, ay pinatuloy niya. So sa tingin ko, ganito kasimple lang ang ano niyan, simpleng-simpleng issue na medyo pinalobo at pinalaki natin ng mga ibang tao. Anyway, dumako naman tayo sa kay Harry Roque. Itong ating dating hinahangaan na magaling na lawyer na si Spock. Sabi nga, si Spock, Harry Roque. Na nung una ang napakatapang, napakagilas kung sumagot sa Kongreso at ibinolunteer pa ang ibang mga dokumento na related sa businesses at sa kanyang mga interest na tinutumbok ng mga congressman, especially itong Quadcom, na may relasyon or meron itong direction patungo sa Pogo. Nung una nga, napakakisig sumagot, napakagilas at willing na willing siyang dalhin yung mga dokumentong hinihingi sa kanya. Pero nung dumating na ang araw ng sasubmit niya, supposed to be, at araw ng hearing, hindi na siya nagpakita. Hanggang ngayon, hindi na po nagpakita si Harry Roque. Haring Roque. Ang masaklap lang nito, siyempre, nadadawit na yung kanyang misis. Dahil, siyempre, may mga dokumento talaga na lumalabas din yung pangalan ni Mrs. Roque. Katulad nga nung lease agreement doon sa kanilang bahay sa Baguio or saan lugar eksakto ito, ang nakapirma sa lease agreement ay ang misis niya, na alam naman natin na doon nga nahuli ang dalawang Chinese na hinahabol din ng batas. So, while we respect the rights of the wife dahil sa kanilang privacy, ang problema talagang may mga nagli-link na dokumento na dapat sagutin sa Kongreso. Unfair naman din sa Kongreso, especially sa Quadcom, na atakihin doon sa media, dahil karapatan ng mga taong ito na mag-imbestiga. Inaatake ng misis ni Harry Roque itong si Congressman Barbers, pero ginagawa lang naman ng ating butihing congressman ang kanilang trabaho. So yan, sa ngayon patuloy na pinaghahanap si Roque. At sana naman ay hindi na umabot doon sa punto na magbibigay ng reward ang gobyerno para hagilapin itong si Roque. Although I believe, mas madali-daling hanapin naman ito kaysa kay Kibuloy. I don't think tatagal ito ng isang buwan o at least hindi ito aabuti ng 2 weeks, tingin ko, saka tatago. At meron akong narinig na hindi ko sigurado kung may katotohanan na meron na yatang ipina-file or may naka-file na disbarment case against Harry Roque. So, Harry Roque, lumalalim lalo ang sugat dahil sa iyong pagtatago. Kaya sa tingin ko dapat ka na magpakita.
So yan ang first part ng ating mga comments at ang susunod kong pupuntuhan ay yung bagong-bagong balita tungkol sa nangyari sa Israel. Iyan ay sa pagbabalik natin.